Si Zoe Spencer ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang DJ sa City Voice radio station. Dahil sa isang trahedya ay namatay ang kanyang mga magulang, dahilan upang mapadpad siya sa isang orphanage. Hanggang isang araw, kinuha siya ng mga Scots, ang dating kaibigan ng kanyang ama at ina. Sa kasamaang palad, kinuha lang siya upang gamitin sa kanilang pansariling interest. Dati na siyang ipinagkasundo ng kanyang mga magulang sa pamilya ni Nolan Clark at magpakasal pagdating ng araw. Ngunit dahil siya ay ampon ng pamilyang Scots, nagkaroon siya ng kapatid na babae na siya ngayon ang umaagaw sa magiging asawa sana niya, na si Nolan. Sa sarili niyang mga mata ay nahuli niya si Nolan at ang kanyang kinakapatid na si Gigi na magkasama. Nolan, naiinggit ako sa engagement niyo ni Zoe. Inlaan akong ipakasal sa mga Thompsons ngunit kahit pa napakayaman nila, ayaw kong mapunta sa isang matanda, ikaw ang gusto kong mapang-asawa, saad ni Gigi. Nang sila ay maghalikan, kinuhanan sila ng litrato ni Zoe na pumaroon para sa ebidensya. Ilang saglit pa ay binuhusan niya si Nolan ng inumin, dahilan upang sabihin ni Nolan na, kailanman hindi kita magugustuhan at hindi kita pakakasalan, dahil isa kang basura at sampid lang sa pamilya Scott. Sinagot siya ni Zoe at sinabing, okay lang, magsama kayong dalawa, wala na akong pakialam. Alam mo, mas bagay sa'yo yung matandang geraang, kay Gigi na lang ako, mas nababagay ka doon, saad ni Nolan. Hanggang dumaan si Seth na sa ngayon ay nag-oobserba sa kanila. Tinignan siya ni Zoe, at sa oras ng kanyang kainaan, ay hinablat niya ito at hinalikan, para lang ipakita na kaya niya ring maghanap ng gwapo at hindi matanda, baligtad sa sinasabi ni Nolan sa kanya. Dahil doon, nagulat ang dalawa, ngunit wala silang nagawa. Hey handsome, gusto mong mag-enjoy? Tanong niya sa lalaki. Sure. First time mo, saad niya. Tomaang o si Zoe at doon, sabay silang umalis. Dinala siya ni Seth sa isang hotel at sa bilis ng mga pangyayari, sila ay napunta sa kama. Ngunit bago pa mangyari ang hindi dapat, ay pinigilan siya ni Zoe, at sinabing baka siya ay mabuntis. Gayunpaman, sinabihan siya ni Seth na handa siyang managot, oras na mangyari iyon. Kinabukasan, nagreklamo si Zoe dahil napanat di umano ni Seth ang damit niya. Habang sinusuot niya ang damit ni Seth ay nabanggit niya na okay na iyon bilang kapalit. Bakit, pagkatapos mo akong gamitin, aalis ka na lang na parang wala lang, tanong ni Seth. Dahil doon, binigyan siya ni Zoe ng pera saka umalis. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang pamilya Scott na naghihintay sa kanya. Kuya, sinasabi ko sa'yo, pamanta siya sa hotel kasama ang lalaking hindi niya kilala, saad ni Gigi. Dahil doon, dinala siya ni Dylan Scott sa isang silid. Nang makita niya ang tsakanini sa leeg ni Zoe ay nagalit siya at sinabing, hindi mo ba alam ang patakaran sa bahay na eto? Hinawakan niya si Zoe at sinabing, naririto ka sa pamamahay ko, ngunit nagawa mong magpagalaw sa iba, hindi ba't ako dapat ang makinabang, saad niya. At nang halikan niya sana siya ay pilit siyang pinipigilan ni Zoe at sinabing, huwag mo akong lapitan. Dahil hindi pa rin siya tinitigilan ay kinagat siya ni Zoe sa kamay, dahilan upang latiguhin siya ng lalaki. Pagkatapos siyang saktan ay gusto ni Dylan na suyuin siyang muli ngunit sinabi ni Zoe na huwag siyang hawakan dahil masakit ang kanyang mga sugat. Biglang umamaw si Dylan at lumuhad sa harap niya para lang sabihin na magpakabait siya dahil darating ang Thompsons upang pag-usapan nila ang kanyang kasal. Doon ay napag-alaman na siya ang ipapalit kay Gigi upang maging seventh wife ng matandang Thompson. Kinalaunan, tuwang-tuwa si Gigi Scott dahil ang matandang Thompson na nakalaang ipakasal sana sa kanya ay mapupunta na kay Zoe. Hanggang napag-alaman na gusto ng pamilya Scott na magpakasal sa Thompson family para sa billion-dollar investment. Doon ay biglang lumabas si Zoe na nagsasabing hindi pwedeng siya ang ipakasal sa mga Thompsons, yun ay dahil hindi siya tunay na Scott at oras na malaman iyon ni Mr. Thompson ay malamang, hindi matutuloy ang kanilang napagkasundoan tungkol sa negosyo. Ngunit nilapitan siya ni Dylan at hinawakan siya sa leeg. Umayos ka Zoe, alamin mo ang lugar mo, saad niya. Ilang saglit pa ay dumating ang mga tauhan ng Thompsons upang ibigay ang kanilang wedding gift para sa pamilya Scott. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ay dumating si Seth, ang anak ni Mr. Thompson na ikinabigla nila, lalo na kay Zoe. Agad siyang nilapitan ni Dylan at sinaad na hindi niya inaasahang pati siya ay darating. Doon ay tinanong niya si Dylan kung sino sa dalawang babae ang mapapangasawa ng pamilya Thompson. Siya, saad ni Gigi sabay turo kay Zoe. Tinulak niya siya papunta kay Seth, dahilan upang mapahawak siya sa kanya. Hinawakan siya ni Seth at sinabing, ikaw. Oo ako, sagot ni Zoe. Napangisi si Seth at sinabing, interesting. Pagkatapos noon ay nagsabi si Dylan na naghanda sila ng isang hapunan kaya't inanyayahan sila na tumuloy muna ng mapag-usapang maigi ang kanilang billion-dollar deal.
Doon ay agad pinapasok ni Seth ang mga regalo na kinatuwa ni Gigi at ng kanyang ina. Nang maupo na sila ay tinawag ni Seth si Zoe at sinabing upo sa tabi niya. Bagay na pinagtaka ni Dylan. Matapos umupo ay tinanong siya ni Seth, ikaw si Zoe Scott. Zoe Spencer, ang adopted daughter ng pamilya Scott, saad ni Zoe. Mr. Scott, anong ibig sabihin nito? Niluloko mo ba kami? Tanong ni Seth. Hindi naman sa ganun, pero tapos na tayong nagkasondo tungkol dito, sagot ni Dylan. Pero wala sa usapan na adopted daughter ang ibibigay nyo, saad niya. Dahil doon, tinanong siya ni Zoe, Mr. Thompson, hindi ka ba satisfied sa akin? 20 years old lang ako at maliban sa katotohanang nasa kasibolan na ako ng aking buhay. Mataas ang kakayahan kong makapagbigay ng isang malusog na tagapagmana, bulalas ni Zoe. Dahil doon, palihim na hinawakan ni Seth ang kanyang legs at sinabing, tignan natin kung kaya pa ni Father ang sinasabi mo. Muli siyang binulungan ni Zoe at sinabing, ikaw, satisfied ka ba? Oo naman, sagot ni Seth sabay hawak ng mahigpit sa kanyang binti. Dahilan upang matapunan ng pagkain ang damit ni Zoe. Anong ginagawa mo? Magpalit ka ng damit, saad ni Mrs. Scott. Ngunit bago umalis ay hinawakan niya ang legs ni Seth. Para sundan siya at makausap sa private. Naisip niya na kailangan niyang makuha ang loob ng mga Thompsons nang sa ganun, makalaya siya sa pang-aabuso sa kanya ng pamilya Scott. Pagkatapos magpalit ay nabigla siya nang makita si Seth sa likod niya. Humarap siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Di ba't pinapanta mo ako dito? Sagot niya. Mr. Thompson, hindi ko alam na anak ka ni Chairman Thompson. Gusto kong kalimutan natin ang lahat ng nangyari at eto ring na lang ang lahat na isang panaginip. Saad ni Zoe. Gayunpaman, hindi nakinig si Seth at nang simulan siyang halikan ay pinigilan siya ni Zoe at sinabing, magiging stepmother mo ako. Alam mo na ba ang nangyari sa mga naging asawa ng tatay ko? Lahat sila pinalayas dahil nagkaroon sila ng anak sa iba. At tandaan mo, hindi tayo gumamit ng protection noong araw na may nangyari sa atin, bulalas ni Seth. Habang hinahawakan niya ang tiyan ni Zoe ay sinabi niyang, baka dala-dala mo na ngayon ang tagapagmana ng Thompsons, bagay na kinagulat ni Zoe. Kapag pinanganak mo yan, anong itatawag niya sa akin, daddy o kuya? Tanong niya. Imposibleng mangyari yan, sagot ni Zoe, dahilan upang sabihin ni Seth na kung wala pa rin ay gagawin nilang muli. Hanggang makita niya ang sugat niya sa likod. Sino ang gumawa nito sa'yo? Saad niya. Punishment, ginawa nila iyan matapos malaman na sumama ako sa isang lalaki. Gusto nilang humarap ako na birhen sa Thompson family. Nang sa ganun mas mataas ang kumpiyansa nila na magiging maayos ang negosasyon, paliwanag niya. Dahil doon, bigla siyang hinalikan ni Seth, at hindi siya nakapalag. Hanggang mahulog ang mga nasa lamesa dahilan upang gumawa ito ng ingay na kumuha sa atensyon ni Dylan. Agad siyang umakyat at tinanong kung ano ang ginagawa ni Zoe, dahilan upang magpanik si Zoe at agad niyang sinabihan si Seth na magtago. No way, hindi ko gagawin yan. Saad ni Seth, pilit siyang tinutulak ni Zoe ngunit nabigo siya kaya't hinayaan na lang niya siya hanggang onti-onting nagbukas ang pintuan. Nang mabuksan niya ni Dylan ay nakita niya si Zoe na inaayos ang basag na flower vase. Bakit ka nagtatago dito? Anong ginagawa mo? Tanong niya habang si Seth ay nasa likod ng pintuan. Gusto ni Dylan na pumasok ngunit pinigilan siya ni Zoe at sinabing nagkalat ang mga bobag sa sahig at kailangan niya munang linisin iyon. Sige bilisan mo, nag-CR lang si Seth. Maya-maya babalik na yun at hindi maganda na wala ka doon, saad niya. Ngunit hindi pa siya nakakaalis ay tinulak na ni Seth ang pintuan dahilan upang magtaka si Dylan kung may tao ba sa likod noon o wala. Napatitig si Zoe at hinintay na lang kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit bago pa makita ni Dylan si Seth ay agad sumigaw si Zoe. At yun ay dahil nasugat niya ang kanyang daliri. Huwag mo nang linisin, paubaya mo na yan sa katulong, saad ni Dylan. Pagkalabas sa pintuan ay agad sinalubong si Seth ng kanyang assistant, habang siya ay napapatanong, ganun ba talaga ako kawalang kwenta sa kanya? Boss, hindi totoong Scott ang inoffer nila, itutuloy pa rin ba nating makipag-partner sa kanila? Tanong ng kanyang assistant. Hindi iyan magiging madali, hahayaan ko munang siya ang lalapit sa akin, sagot ni Seth. Para maibigay na ng pamilya Thompson ang kanilang billion-dollar deal sa Scotts. Ay agad tinanong ni Dylan si Seth, pwede bang gawin na nating opisyal ang engagement ngayon? Gayunpaman, tinanong sila ni Seth, ganun ba kalaki ang halaga ng isang adopted daughter, pagkatapos ay umalis na siya. Muli siyang tinawag ni Dylan upang kausapin ngunit pinigilan siya ng kanyang assistant. Galit si boss dahil hindi totoong Scott ang inoffer niyo para kay chairman, saad niya. Sinabi niya na kung gusto ni Dylan na matuloy ang alliance ay magmakaawa muna siya kay Zoe Spencer. Yun ay kung papayag siya.
Doon ay muli niyang pinabalik ang mga regalo na dapat sana ay ibibigay sa pamilya Scotts, bagay na kinagulat ni Gigi at ng kanyang ina. Kinalaunan, kinausap ni Dylan si Zoe at sinabing gumawa siya ng paraan upang masecure ng pamilya Scotts ang kanilang investment mula sa Thompsons. Yun ay ang elapit ang kanyang sarili upang magustuhan siya at mapakasalan siya ng matanda. Sa mga sumunod na araw, sinadya ni Zoe na pumunta sa isang private club kung saan miyembro doon si Seth. Ngunit nagkataong naroon sina Nolan at Gigi na kinukutya siya sa pagpunta doon, dahil ang Club Di Umano ay para lang sa mga big time na kayang magbayad ng milyon para lang maging miyembro. Ganon ka ba kadisperada sa akin at ayaw mo talaga akong tantanan? Tanong ni Nolan. Ano pa ba ang gusto mo? Nakansela na ang engagement at iniwan ka na niya, bakit kailangan mo pa siyang habulin? Saad ni Gigi. Gayunpaman, hindi interesado si Zoe at sinabihan na lang niya si Gigi na mag-iingat, dahil oras na malaman ni Mr. Thompson na siya ang babaeng umayaw sa kanya, ay hindi malayong magkakaproblema siya. Dahil doon, inakbayan siya ni Nolan at sinabing oras na hindi maganda ang kararatnan niya sa pamilya Thompsons ay pwede pa rin siyang lumapit sa kanya. Ngunit hindi natuwa si Zoe at agad tinanggal ang kanyang kamay. Bakit mo ba siya nilalapitan? Maglaro na tayo, saad ni Gigi. Boring pag dalawa lang, mas maganda kapag tatlo, hirit ni Nolan. Hanggang biglang lumapit si Seth na kanina pa nakikinig at sinabing mas maganda kapag apat. Nagpresente siya bilang partner ni Zoe. At dahil mukhang hindi marunong si Zoe ay tinuruan siya ni Seth, bagay na kinatuwa ni Zoe. Ngunit sa unang tira pa lang ay pinalo niya ang bola pababa dahilan upang tamaan ang mukha ni Nolan. Sa mga sumusunod na tira ay napag-alaman na marunong si Zoe, bagay na nagpahirap sa dalawa. Hanggang sumuko sila, at dahil sa pagkatalo, sinabihan ni Seth si Nolan na mag-sorry kay Zoe. Mr. Thompson, sorry sa nangyari kanina, saad ni Nolan. Kay Zoe kayo mag-sorry dahil siya ang binoli niyo at isa pa, magiging Thompson na rin siya sa mga susunod na araw, paliwanag ni Seth. Agad umalis si Zoe upang makapag-relax at para uminom ng tubig. Agad siyang sinundan ni Seth, at pagkatapos uminom ay kinuha ni Seth ang tubig niya. Ngunit pinigilan siya nito at tinanong kung ano ang deal niya. Eto talaga ang gusto kong sagot ni Seth habang pilit na kinukuha ang tubig. Hanggang mapagtanto ni Zoe na kinakailangan niya palang kunin ang loob niya. Ngumiti siya at sinabing, sure, kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Matapos niyang inumin ang tubig ay tanungin na sana siya ni Seth kung yun ba ay maituturing na public kiss, ngunit agad siyang pinigilan ni Zoe. Ang totoo, gusto kitang makausap, saad ni Zoe. Agad tumayo si Seth sa pag-aakalang mag-uusap sila sa private. Ngunit pinigilan siya ni Zoe at sinabing doon na sila mismo mag-usap. Ngunit hinayla siya ni Seth papunta sa private room ng mga babae para lang halikan. Hindi ito ang ibig kong sabihin, paliwanag ni Zoe. Mag-usap na lang tayo mamaya. Saad ni Seth, tinulak siya ni Zoe at sinabing, sa tingin ko kailangan ng itigil ito. Tinignan siya pabalik ni Seth at pinanta na hindi pa siya pinapakasalan ng kanyang ama, at hindi pa sila mag-asawa. Muli niya siyang hinalikan ngunit biglang dumating si Gigi na nagrereklamo dahil masakit di umano ang braso niya. Sinabihan ni Zoe si Seth na magtago ngunit ayaw nito at nang lumapit si Gigi ay nagulat siya sa kanyang nakita. Ngunit bago pa iyon ay nagpalit muna siya ng damit. Nakita yun ni Seth kaya't agad siyang pinagsabihan ni Zoe. Huwag kang mag-alala, kahit kailan, hindi ako magiging interesado sa kanya, saad ni Seth. Pinigilan siya ni Zoe na huwag nang magsalita, ngunit muling humirit si Seth at sinabing, halikan mo ako sa labi kung gusto mong tumigil ako. Ginawa iyon ni Zoe ngunit nang paalis na sana si Gigi papunta sa shower room ay nahulog ang kanyang tuwalya, dahilan upang makita niya na may dalawang tao sa kabilang banyo. Pagkaalis niya ay agad nagsabi si Zoe na umalis na rin sila ngunit pinigilan siya ni Seth at sinabing, ayan ka na naman, nang i-ignore ka na naman. Mr. Thompson, space eto ng mga babae, kung ayaw mong makita ka rito at matawag na pervert, umalis ka na, saad ni Zoe. Pagdating sa labasan ay agad binalaan ni Zoe si Seth na huwag munang sumunod sa kanya. Hanggang sa biglang dumating ang kanyang assistant na nagsasabing parating na si Chairman Thompson sa ikatlong araw. Bakit daw siya uuwi agad? Gawan mo ng paraan para huwag muna siyang umuwi, saad ni Seth. Kinabukasan, sinabihan si Zoe ng kanyang manager na meron silang surprise guest na ayaw munang magpakilala at kailangan interviewin niya siya ng impromptu. Hanggang bumungad si Gigi Scott na agad namang pinakilala ng kanyang manager bilang top model ngayon sa kanilang bansa. Tinanong siya ni Gigi, na-surprised ka ba? Bakit ka nandito, sobrang boring ba ang buhay mo at pati dito pinuntahan mo? Tanong ni Zoe. Panigurado, may masamang balak ka na naman kaya ka pumarito, dagdag niya.
Agad naman silang sinabihan ng manager na magsisimula na ang leave kaya't sila'y humanda na. Habang siya ay nagsimula ng magbilang, biglang dumating si Seth. Binigyan siya ng upuan ngunit sinabi niyang magpatuloy lang sila at huwag siyang pansinin. Pagkatapos mag-signal ay agad nagsimula ang kanilang live show na sinimulan ni Zoe at sinundan ni Gigi na nagsasabing isa nga siya sa mga top model ng bansa. Agad niyang tinanong si Zoe kung kailan siya aalis bilang host ng programa, at binanggit na mag-aasawa na siya ng isang matanda. Sinaad ni Zoe na huwag nang isama ang pribadong buhay niya, ngunit nagpupumilit pa rin si Gigi, dahil marami di umano ang may gustong malaman sa tunay niyang sitwasyon. Hanggang may isang caller na tumawag at nang sagutin iyon ni Zoe on air, ay biglang nagalit ang caller na nagsasabing niloko siya nito. Sinaad niya na halos binigay niya lahat ng pera niya sa kanya ngunit hindi niya akalain na lulukuhin lang pala siya. "Sorry, mukhang nagkamali po kayo ng tinawagan," saad ni Zoe. Agad sinabihan ni Seth ang kanyang assistant upang hanapin ang tumatawag, at sa oras na iyon ay sumigaw sa telepono ang lalaki. "Ikaw ang tinatawagan ko, Zoe Spencer. Ang kapal ng mukha mong lukuhin ako," saad niya. Doon ay tinitigan ni Zoe si Gigi bilang pahiwatig na alam niyang siya ang may pakana. Habang iniirapan siya ni Gigi ay muling nagsalita si Zoe via live. At habang hinuhuli ng mga tauhan ni Seth ang lalaking caller, ay agad siyang sininyasan na umamen at sabihin ang totoo. Sa takot ay agad nagsabi ang lalaki na binayaran lang siya upang magsinungaling. Nang tanungin ni Zoe kung sino ang nag-utos, ay sinubukan ni Gigi na i-mute ang speaker ngunit napigilan siya ni Zoe. Hanggang sabihin ng lalaki na binayaran siya ni Gigi Scott upang gawin iyon. Dahil doon ay nasampal ni Zoe si Gigi, na agad nag-trending hanggang matapos ang programa. Pagdating sa bahay ay agad nagsumbong si Gigi sa kanyang kuya. At gaya ng nakagisnan, muling nilatigo ni Dylan si Zoe, dahilan upang muli siyang magkasugat sa katawan. Doon ay sinabihan siya ni Dylan na magkakaroon ng banquet para sa pagdating ni Chairman Thompson sa ikatlong araw. Gusto ni Dylan na dapat pagdating ng banquet ay i-announce iyon ni Mr. Thompson na pakakasalan niya siya at kapag hindi nangyari iyon ay ibibigay niya siya kay Henry, upang gamitin o di kaya ay ibenta sa iba. Hanggang napag-alaman na laging ganon ang ginagawa niya kay Zoe tuwing nagtatangka siyang tumakas. Doon ay sinabihan siya ni Gigi na mas gusto niyang makita siya na mapunta kay Henry kaysa mapunta siya sa matandang Thompson. Tinawanan niya si Zoe at sinabing lahat ng alahas na naiwan ng kanyang ina ay kukunin niya. Samantala, habang nasa sasakyan, ay napanaginipan ni Seth si Zoe na nilapitan siya nito habang nagpapakyut sa kanya. Hanggang gisingin siya ng assistant niya, bagay na pinagtaka niya dahil sa dinami-dami ng babaeng nakasalamuhan niya, ay siya pa ang napanaginipan niya. Ilang saglit pa ay nakita ng kanyang assistant si Zoe na nasa malapit at sinusubukang bastusin ng isang lalaki na naroroon. Nang makita iyon ni Seth ay agad siyang lumapit upang tulungan si Zoe at agad niyang pinaalis ang lalaki. "Pumasok ka sa sasakyan," saad niya kay Zoe, na kinatuwa ng dalaga. Hanggang napag-alaman na sinadya iyon ni Zoe, nang sa ganun makuha niya ang loob niya at mapalapit sa mga Thompsons. Para sa kanya, kailangan niyang gawin iyon para makaalis sa koko ng mga Scots. Ilang saglit pa ay dinala siya ni Seth sa kanyang bahay. Doon ay tinanong siya ni Zoe, "Sa tingin mo kaya, magiging stepmother mo ako? Ang lakas naman ng loob mo, maliban sa gusto mo ako, gusto mo rin ang tatay ko," saad niya. "Hindi ba't ang plano mo ay mahanap ang mapapangasawa ng tatay mo? Narinig kong darating siya sa ikatlong araw, pwede bang tulungan mo ako, ngunit kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon ay pipiliin kita," saad ni Zoe. "Bakit, sa tingin mo ba ay gusto kitang pakasalan?" tanong ni Seth. Dahil doon ay naisip ni Zoe na totoo ngang hindi siya seseryosohin ni Seth, lalo na pagdating sa kasal. Dahil doon, muli niyang sinugal ang kanyang sarili at sinabing, "Kung gusto mo, gawin ko lahat ng gusto mo, tulungan mo lang ako na mapakasal sa tatay mo at makuha ang mga gamit ng nanay ko. Gagawin ko lahat ng gusto hanggang magsawa ka," saad no Zoe. "Ang lakas talaga ng loob mo, hindi ka ba natatakot na baka bigla kang maprito sa ginagawa mo?" tanong ni Seth. "Hindi ako natatakot basta ikaw ang kasama ko," sagot niya. Nang halikan niya si Seth ay nasagi ang sugat niya sa likod. Tinanong siya ni Seth, "Dahil na naman ba eto kay Dylan?" "Oo, gumagawa siya ng rules, at kapag hindi ko iyon nasunod ay pinapahirapan niya ako," saad niya. Dahil doon, pumayag si Seth na tulungan siya. Kinaumagahan, bumaba si Zoe na iba ang damit. Doon ay tinitigan siya ni Seth, dahilan upang lalong mahiya si Zoe. Hanggang banggitin ni Seth na sa loob ng 2 araw ay darating ang kanyang tatay. Pinakita niya ang invitation card at gusto sanang kunin niya ni Zoe ngunit hinawakan siya ni Seth upang halikan. Ilang saglit pa ay biglang sumigaw ang assistant ni Seth na nagsasabing paparating na si Chairman Thompson.
Anong sinisigaw mo dyan? Pasok sa loob, saad niya. Pagkarinig ay nagulat si Zoe at sinubukang pigilin si Seth, ngunit hindi siya nakinig at tuwang-tuwa na halikan siya. Ngunit habang paakyat ang matanda ay agad dinala ni Seth si Zoe sa kwarto niya. Maghintay ka dito, saad niya. Habang paakyat si Mr. Thompson ay nagtaka siya kung bakit natutulog pa si Seth sa ganang oras. Nang marating nila ang ikalawang palapag ay naroroon ang high heels ni Zoe na agad namang tinakpan ng assistant ni Seth. Bago pa marating ng matandang Thompson ng pintuan, ay agad lumabas si Seth na nagtatanong kung anong nangyari at bigla siyang umuwi. Seth, mukhang masyado ka ng komportable dito, saad niya. Hanggang makita ni Seth ang straps ng damit ni Zoe na nakakalat sa sofa. Bago pa yun makita ng kanyang ama ay agad siyang tumakbo para maupo at maitago ang nasabing straps. Seth, sinabihan kita na makipag-deal sa pamilya Scotts at ihanda ang engagement ngunit anong ginawa mo? Bakit kinansela mo ang kasal? Tanong niya. Pa, matanda ka na, hindi ka na bata, tigilan mo na ang kakapatol sa mga batang babae, saka nahihirapan ka na rin namang magkaanak pa, saad ni Seth. Biglang nagalit ang kanyang ama at nang magsalita sana siya ay narinig niya ang ingay na nanggagaling sa kwarto ni Seth. Agad siyang tumayo habang hinahanap kung saan ang ingay na iyon. Samantala, di matahimik si Zoe at siya ay lubos na nag-aalala, dahil oras na malaman ng matanda na may ginagawa sila ni Seth, ay paniguradong hindi matutuloy ang kasal at baka masakal pa siya nito, dahil doon ay agad siyang nagtago sa closet para siguraduhin hindi siya mahuli ng matandang Thompson. Anong ingay iyon? May tinatago ka ba sa akin? Tanong niya kay Seth. Pa, lalaki ako at malusog, nasa kasibolan ako ng buhay ko. Hindi naman siguro masama na mag-uwi ako ng girlfriend, sagot ni Seth. Mukhang kailangan mo ng mag-asawa, iset up na natin sa lalong madaling panahon, saad ng kanyang ama. Pa, gusto mo bang maulit sa akin ang nangyari sa'yo, ang magkaroon ng 6 na asawa ngunit nauwi rin lang sa hiwalayan? O matulad sa aking ina na hindi mo naman talaga minahal, ngunit patuloy na naghintay sa wala, saad ni Seth. Muling nagalit ang kanyang ama at nang hampasin niya sana siya ay agad siyang pinigilan ng assistant ni Seth, na lumuhad at nagsasabing, Sir, masama po sa inyo ang magalit. Baka matuluyan po kayo. Dahil doon, humarap siya kay Seth at sinabihan siya na maghanda sa darating na banquet. At dahil nagkakaedad na nga rin siya ay gusto ng kanyang ama na mag-asawa na ang nag-iisang anak niya. Siguraduhin mong dadalo ka dahil may ipapakilala ako sa iyong potential na babae, na pwede mong mapangasawa, saad niya. Pagkaalis ng kanyang ama ay agad pinuntahan ni Seth si Zoe na nagtatago sa closet. Pagkalabas niya ay agad siyang tinanong ni Seth, gusto mo pa ba ng mas thrilling? Pinigilan siya ni Zoe at sinabing, tama na, kailangan ko nang umalis. Ngunit nang maalala niyang nasa kanya pa rin ang invitation card para sa banquet ay muli niya siyang nilapitan upang halikan, at sa isang iglap, ay kinuha niya iyon ng walang kahirap-hirap. Ngumiti siya at agad nagpaalam na umalis. Hanggang dumating na nga ang nasabing banquet at lahat ay dumalo kasama na ang mga Scotts. Habang papasok ay sinamahan ni Dylan si Zoe sa loob, habang naroroon si Seth na nanonood at naghihintay. Sa una ay agad nilang pinag-usapan si Gigi, bilang top 1 na modelo sa bansa. Pinag-usapan din nila ang malaking halaga ng pera na hinihingi ng Scotts para lang mapakasal sa Thompsons. Dahil doon, nagtataka ang mga bisita kung sino nga ba sa dalawang dalaga ng Scotts ang ipapakasal. Hanggang biglang dumating si Chairman Thompson na agad nagpasalamat dahil sa pagdalo ng mga bisita. Doon ay inihayag ni Chairman Thompson na dahil matanda na siya at hindi na masyadong nakakagalaw, ay sinabihan niya ang kanyang anak na gawin ng first dance para sa magiging lady of the house ng Thompson family. Dahil doon, agad pumunta si Seth para kunin ang kamay ni Zoe. Pwede bang mapaunlakan mo ako para sa unang sayaw ng gabing eto, saad ni Seth. Ikinagagalak ko na makasayaw ka, sagot niya. Nang mapunta sila sa dance floor ay agad hinagod ni Seth si Zoe palapit sa kanya. Mr. Thompson, masyado mo akong hinahawakan ng mahigpit, saad ni Zoe. Bakit? Natatakot ka ba na baka kainin kita? Sagot niya. Natatakot lang ako lalo na't nanonood si Chairman Thompson. Isa pa, tapos nang napahayag na magiging stepmother mo ako, saad ni Zoe. Natatakot ka ba na magselos siya? Tanong ni Seth. Sa paraan ng pagdamit mo, hindi ba't sinadya mo yan para akitin ako? Dagdag niya. Samantala, habang nakatutok lahat ng mga mata at kamera sa dalawa, ay siya naman ang paghimotok ni Gigi, na kanina pa naiinggit kay Zoe. Mr. Thompson, kahit gaano pa kakapalang mukha ko, hindi ko gagawin na akitin ka sa harap ng maraming tao, saad ni Zoe. Nang aalis na sana siya ay muli siyang hinagod ni Seth at sinabing, Zoe Spencer, nagsisisi na ako, pagkatapos ay bigla niya siyang hinalikan sa labi.
Pero bago pa yun makita ng lahat ay agad pinatay ng assistant ni Seth ang main switch, dahilan upang mag-blackout sa buong paligid. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Zoe. Hindi mo pa ba alam ang sagot niyan? Sagot ni Seth. Muli niya siyang hinalikan, dahilan upang itulak siya ni Zoe at sampalin sa mukha. Agad nag-sorry si Zoe at sinabing hindi niya sinasadya, hanggang bumalik na ang ilaw sa paligid. Onti-onti siyang lumayo kay Seth at nang mapalapit siya kay Dylan ay binigyan siya nito ng wine para inumin. Tinignan niya si Chairman Thompson at nagtaka siya na nakangiti lang siya sa kanya habang pinapanood sila. Sininyasan niya siyang mag-enjoy lang. Agad namang napansin ni Gigi ang lips ni Zoe kung saan nagkalat ang kanyang lipstick. Ngunit bago pa magkabukingan ay sinabi ni Dylan na natutuwa siya dahil nagawa ni Zoe ng maayos ang kanyang trabaho. Anong gusto mong e-reward ko sa'yo? Tanong niya kay Zoe. Reward. Gusto kong ibigay niyo sa akin ang mga gamit ng aking ina, saad niya. Gayunpaman, agad kumontra si Gigi at sinabing sa kanila na ang mga iyon. Sinang-ayunan naman siya ng kanilang ina, dahilan upang sabihin ni Zoe na kung hindi nila babalik iyon ay ika-cancela niya mismo ang kasunduan kay Chairman Thompson ngayon din. Tumingin siya kay Dylan at sinabing, mamili ka, ang mga gamit na pag-aari ng aking ina, o ang billion-dollar investment mula sa Thompsons. Doon ay naisip ni Dylan na ang $1 billion na manggagaling sa Thompsons ay mas malayong malaki sa mga alahas ni Mrs. Spencer. Agad nag-auto si Dylan na ibigay ang susi ng safety box kay Zoe. Para kay Zoe, oras na makuha niya ang mga alahas ng kanyang ina, ay wala na ring dahilan para tamira pa siya at magpaaboso sa bahay ng mga Scots. Ngunit nang ibigay iyon ng kanilang ina ay biglang umayo si Gigi, dahilan upang matapunan ng inumin ang kanyang damit, at sa muli, siya ay nagngit-ngit. Nang paalis na si Zoe para puntahan ang bahay ng mga Scots ay sinundan siya ni Gigi, ngunit sa kanyang pagkabigla ay agad siyang nawala, dahilan upang magtaka siya at lalong mainis na hindi niya siya mahagilap. Sa oras na iyon, ay hinila siya ni Seth na hindi matahimik hanggat hindi niya siya nakakasama. Seth, ano ka ba? Hindi ka ba nag-aalala na makita nila ang ginagawa mo? Saad ni Zoe. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Seth, dahilan upang sabihan siya ni Zoe na magsisimula na ang dinner at kailangan na nilang pumunta. Zoe, naibigay ko na ang gusto mong mangyari, ganun na lang ba yun? Iiwanan mo na lang ako na parang wala lang, tandaan mo ako ang in-charge sa larong eto, saad ni Seth sabay halik sa kanya. Ngunit habang nasa kabilang silid sila ay naroroon din si Gigi na naghahanap kung saan pamanta si Zoe. Nang buksan ni Gigi ang pinto ay agad dumating ang assistant ni Seth, at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Miss Scott, ang silid na iyan ay isang private property, magsisimula na ang dinner. Maari na po kayong bumalik, saad niya sabay turo sa daan. Matapos marinig na umalis na si Gigi, ay muling tinuloy ni Seth ang paghalik kay Zoe. Ngunit biglang bumalik si Gigi nang may marinig siyang ingay at sinabing nandoon siya sa loob. Habang patuloy ang dalawa ay pilit namang binubuksan ni Gigi ang pintuan, hanggang pigilan siya ni Wilson, ang assistant ni Seth. Miss Scott, lumalampas ka na sa linya, saad niya. Doon ay tinawag si Gigi ng kanyang ina na nagsasabing pipirmahan na ang deal sa pagitan ng mga Thompsons. Pagkaalis ng mag-ina ay siya naman ang paglabas ni Seth at Zoe. Boss, pipirmahan na ang $1 billion deal sa mga Scots, papayag ka ba? Tanong ni Wilson. Hayaan mo lang sila, hindi pa iyan tapos, saad ni Seth. Samantala, hinayag na ni Chairman Thompson na ang mga Scots ay magiging business partner na nila sa mga susunod na araw. Doon ay lubos na natuwa si Dylan at matapos magpasalamat ay sinabi niyang, magsimula ngayon, kayo na ang bahala kay Zoe. Nang pirmahan na sana ni Chairman ang agreement ay agad nagpakita si Seth at sinabing, teka lang. Tinignan niya ang agreement at nang makita kung sino ang receiver ay sinabi niyang, si Zoe ang nakipag-trade-in, hindi ba't siya dapat ang pipirma at tatanggap sa nakalaang investment? Negosyo ito ng mga Scots, hindi naman tama na siya ang pipirma, saad ni Dylan. Ibig bang sabihin niyan, ginamit niyo lang siya na kasangkapan at wala siyang mapapala kahit coaching? Tanong ni Seth. Tama si Seth, si Miss Spencer dapat ang pipirma, saad ng kanyang ama. Ngunit nang hanapin nila si Zoe ay hindi nila makita, hanggang sabihin ni Gigi na nakita niya siyang may kasamang lalaki. Sinabi niya na balak ni Zoe na umalis, oras na makuha niya ang property ng kaning ina. Ngunit agad dumating si Zoe na nagsasabing, andito lang ako at hindi tumakas, hindi rin ako sumama sa ibang lalaki. Mr. Thompson, ako ang head ng family, wala ring bearing yan kung siya man o ako ang pipirma, saad ni Dylan. Kung ganyan naman pala, okay lang ipalit si Miss Scott kay Miss Spencer, sagot ni Seth. Nang hindi sila makasagot, nagbigay si Seth ng suhestyon na bigyan si Zoe ng shares bilang gift sa kanyang kasal.
Hindi naman siguro mahirap yun para sa inyo, tanong ni Seth. Walang problema dyan, ang totoo, tinuring na rin namin siyang totoong kapatid, saad ni Dylan, dahilan upang agad magsabi si Zoe ng 30%. Bagay na kinagulat ni Dylan. Ayaw man ng mga Scots ay wala silang nagawa kundi pumayag sa gusto niya. Kinabukasan, pinuntahan ni Zoe si Seth upang magpasalamat sa ginawa niyang tulong at muling humingi ng advice tungkol sa negosyo. Gusto niyang humingi ng tulong kung ano ang magandang gawin niya sa kanyang company shares. Ngunit agad siyang hinagod ni Seth at sinabing, masyado kang sakim kagaya ng bibig mo. Hindi pa rin pinansin ni Seth ang hinihingi niyang tulong, dahilan upang sabihin ni Zoe na, sige, kung ayaw mo, maghanap na lang ako ng iba. Dahil doon, muli siyang hinila ni Seth at sinabing, okay, tutulungan kita. Sinaad ni Zoe na wala siyang alam sa negosyo, kaya't hiningi niya na kung maari ay ibigay iyon sa kanya bilang cash money. Sure, ang pera ay alalipat na mismo sa bank account mo, saad ni Seth. Samantala, nagalit si Nolan Clark matapos malaman na ibibigay ang 30% share ng kumpanya kay Zoe. Yun ay dahil isa rin siyang investor at malaking kabawasan yun sa kanila. Agad naman siyang sinigundahan ni Gigi na nagsasabing walang puso si Zoe, at nagtataka kung bakit siya tinutulungan ni Seth. Malamang ginawa lang niya iyon para protektahan ang reputasyon ng negosyo at hindi dahil kay Zoe. Mas maganda pa pag-usapan na ninyo ang tungkol sa inyong kasal, saad ng kanilang ina. Ang totoo, gustong-gusto ko nang makasal kay Gigi, sadyang ayaw lang talaga ng aking ina, saad ni Nolan. Ilang saglit pa ay dumating si Zoe. Gusto siyang batiin ni Nolan ngunit agad siyang pinigilan ni Gigi na nagtatanong kung bakit pa siya umuwi. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito, isa kang scammer. Saad ni Gigi. Bakit naman hindi ako uuwi dito? Sa pagkakaalam ko, binigay itong bahay sa akin ng aking mga magulang, sagot niya. Wow, nagkakasungay ka na. Baka nakalimutan mong kami ang kumopkop sa'yo, kung hindi dahil sa amin, baka nasa kalsada ka na at namamaalamos, saad ng kanilang ina. Doon ay tinawag ni Dylan si Zoe, ngunit bago pa siya makalimot ay pinaalis niya muna si Nolan. Pagkaalis ay sinabihan ni Dylan si Zoe na walang mangyayari sa kanyang shares, maliban kung epo o baya niya sa kanya. Bigay mo sa akin at ako ang mag-manage, saad niya. Gayunpaman, sinabi ni Zoe na nalipat na sa kanyang account ang pera. Napakamasunurin mo dati, pero ngayon lumalaban ka na, bigay mo sa akin ang shares, saad niya. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Mr. Thompson, sagot ni Zoe. Dahilan upang hawakan ni Dylan ang kanyang leeg at sinabing, hanggat hindi ka pa nakakasal sa pamilya Thompson, magiging aso ka pa rin ng Scots. Pinahayag na ni Mr. Thompson ang tungkol sa kasal, at hindi magtatagal, magiging part na ako ng pamilya nila, sagot niya. Sa haba ng panahong nandito ka, hindi ka pa rin natototo, sagot ni Dylan habang sinasakal siya nito. Sige, tignan lang natin kung paano ka magpapaliwanag sa Thompson's oras na malaman nila ito. Saad ni Zoe, doon ay tinalian siya ni Dylan at hinayla papunta sa silid, kung saan niya dating ginagawa ang pagpapahirap sa kanya. Nilabas niya ang kanyang gamit at sinabing, hindi mo pa naranasan malok sa silid na ito, ngunit ngayon, mukhang mangyayari na, magmakaawa ka na sa akin para bawasan ko na ng konti ang sakit. Sinabi niya na tuwing nagmamakaawa siya ay nakikita niya ang galit sa kanyang mata, bagay na lalong nagpapalala upang ganahan siya sa pananakit sa kanya. At habang pinapalo siya nito, ay siya naman ang pagdating ng Thompsons upang opisyal na hingi ng kamay ni Zoe para sa kasal. Pinangunahan yun ni Seth, na agad namang pinahayag ni Wilson na pamaron sila para hingi ng kamay ni Zoe. Kinagulat yun ng kanilang ina at nagtaka kung bakit sila naroroon sa ganong oras. Habang natataranta ang mag-ina ay tinanong sila ni Seth kung nasaan si Zoe. Sinabi nilang nasa kanyang silid, ngunit nang sabihin ni Seth na puntahan niya doon ay agad siyang pinigilan. Sinabi nilang nagpapahinga na siya dahilan upang magpaalam na silang aalis. Ngunit biglang sumigaw si Zoe, dahilan upang magduda si Seth sa sitwasyon niya. Muli siyang bumalik upang hanapin si Zoe ngunit pinakita ni Gigi sa kanya ang bakanteng silid at sinabi na malamang tumakas siya. Sinaad niya na ugali di umano ni Zoe ang sumama sa mga lalaki sa labas. Dahil doon, tinanong ni Seth kung nasaan si Dylan, na agad namang nagpakita at nagtatanong kung bakit hinahanap siya. Naupo si Seth sa sofa at sinabing, tawagin niyo si Zoe, maghihintay ako dito hanggang dumating siya. Agad namang nilabas ni Dylan ang kanyang cellphone at nagkunwaring kausap niya si Zoe. Sinaad niya na naroon si Mr. Thompson at kinakailangan na niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ay nagsabi si Dylan na kung gusto niya ay sabihin niya kay Zoe na agad siyang tawagan oras na nasa bahay na siya.
Dahil gabi na ay sinabi ni Seth na ipadala na lang niya ang regalo kapag naroon na si Zoe. Nang palabas na sila ay binuksan ni Zoe ang bintana, dahilan upang magbigay ito ng ingay na kumuha sa atensyon ni Seth. Habang lumalakas ang duda niya ay biglang lumabas ang asong alaga ni Gigi. Alaga ko yan, hindi mo na yan trabahong alamin pa diba, saad niya. Bago umalis ay sinabihan ni Seth ang kanyang tauhan na mag-iwan ng tao upang magmanman sa totoong nangyayari. Ngunit hindi pa sila nakakaalis ay nabuksan ni Zoe ang bintana at agad humingi ng saklolo kay Seth. Nakita siya ni Dylan, ngunit nang pigilan niya sana siya, ay agad siyang tumalon sa baba. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Seth. Doon ay agad lumabas ang mag-ina upang magpaliwanag. Mr. Thompson, magpapaliwanag ako, mali ang iniisip niyo, saad ni Mrs. Scott. Gayunpaman, sinaad ni Seth na simula ngayon, wala nang koneksyon si Zoe sa kanila. Pagdating sa bahay ay diniretso ni Seth si Zoe sa kanyang silid at agad nagpatawag ng doktor, habang nagtataka si Chairman Thompson kung sino yung babaeng hawak niya. Nang simulan siyang gamutin ng doktor ay napaiyak si Zoe sa sakit, kaya't agad nagsabi si Seth na siya na lang ang gagawa. Ilang saglit pa ay lumabas ang doktor at si Wilson, na nagulat nang biglang umobo si Chairman Thompson, na nandoon lang sa may pintuan at naghihintay. Sa pag-aakalang papasok doon ang chairman, ay agad binaraan ni Wilson ang pinto, at sinabing magpapaliwanag siya sa nangyari. Gayunpaman, sinabihan siya ng chairman na wala siyang dapat ipaliwanag. Dahil binata si Seth ay normal lang sa katulad niya na magkaroon ng girlfriend. Kung gusto nga niya, gawin na nating official, saad niya. Hanggang elabas niya ang isang larawan ng babae at iniabot kay Wilson. Gawan mo ng paraan upang magkita sila sa isang blind date. Sabihin mo sa kanya na magkikita sila sa Waltz Hotel bukas ng gabi, paliwanag ng chairman. Narinig ni Seth at Zoe ang usapan nila, kaya't sinabi ni Seth na sabotahin ni Zoe ang araw na iyon. Nang dumating ang nasabing blind date, ay pinuntahan ni Seth ang lugar upang makipagkita. Doon ay sinaad ng babae na magkakilala ang mga magulang nila, kaya't nareto sila sa isa't isa. Habang nagsasalita ang babae ay biglang dumating si Zoe na nakamaskara at tinabihan si Seth. Sino siya? Tanong ng babae. Girlfriend ko. Okay lang ba na mag-asawa tayo kahit may girlfriend na ako? Tanong ni Seth. Dahil doon, nagalit ang babae at binalaan sila bago umalis. Ngunit habang paalis siya ay siya naman ang pagdating ni Gigi upang makipagkita sa magulang ni Nolan Clark para pag-usapan ang kanilang kasal. Tinanong ni Nolan si Gigi kung bumili ba siya ng regalo kaya't agad niyang pinakita ang diamond necklace na dala-dala niya. Pagdating ng ina ni Nolan ay agad napansin ni Seth at Zoe na naroon sina Gigi sa kabilang lamesa. Agad sinabihan ni Seth si Zoe na umalis na sila, ngunit pinigilan siya nito. Nang ilabas ni Gigi ang pink diamond upang ibigay sa ina ni Nolan, ay agad yun namukhaan ni Zoe. Sinabi niya kay Seth na ang hawak ni Gigi na necklace ay sa kanya. Tawagin mo akong sweetheart, at kukunin ko para ibigay sa'yo, saad ni Seth. Sweetheart, kaya ko na to, sagot ni Zoe. Nang ibigay yun ni Gigi sa ina ni Nolan ay hindi niya yun tinanggap. Hindi ko tinatanggap ang isang mamahaling bagay na binibigay sa akin, lalo na't hindi ko naman pinaghirapan, saad niya. Ma, taos puso pong binibigay ni Gigi yan sa inyo, tanggapin niyo na po, pakiusap ni Nolan. Ganito, kahit sino pang babae dyan na e-date mo, tandaan mong wala akong gusto sa kanila. Ang tanging hangad ko lang ay magkatuluyan kayo ni Zoe, dahil yan ang napag-usapan noong buhay pa ang mga magulang niya, paliwanag ng kanyang ina. Habang nakikinig sina Zoe at Seth, ay muling naalala ni Zoe ang dating na pagkasondo ang kasal ng kanyang mga magulang at ni Nolan noong sila'y mga bata pa. Nang mapansin ni Seth na malalim ang iniisip niya ay tinanong niya siya kung may ibang lalaki ba na gumugulo sa kanya. Hanggang nagpaalam ang ina ni Nolan at muling sinaad na hindi niya gusto si Gigi Scott dahil sa ugali niya. Sinundan siya ni Nolan at nang maiwan si Gigi na mag-isa ay agad siyang pinuntahan ni Zoe. Nagkunwari siyang natomba hanggang mabondol niya si Gigi. Ngunit ginamit niya ang pagkakataon para kunin ang diamond necklace na naroon sa may upuan. Doon ay sinampal siya ni Gigi, dahilan upang matanggal ang kanyang maskara. Bago pa malantad ang kanyang mukha, ay agad siyang tinakpan ni Seth at sinabihan si Gigi na umalis na. Ilang minuto pa ay bumalik si Gigi para kunin ang necklace ngunit nang buksan niya ang box, ay wala na ang kwentas. Sa bahay ay inuwi ni Seth si Zoe para sa isang date. Nagpasalamat si Zoe sa ginawang pagtulong sa kanya ni Seth. Dahilan upang tanungin siya nito kung ano ang price niya sa ginawa niya. Bibigyan kita ng isang magandang sayaw, saad niya. At sa unang pagkakataon, pinahayag nila ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng gawa. Mukhang lumalim na nga ang pag-ibig ni Seth kay Zoe, ngunit ayaw niyang aminin yun.
Kinaumagahan, tinanong ni Seth ang kanyang ama, bakit nandito ka pa, hindi ka ba babalik sa Stoneport? Seth, anong nangyari sa blind date mo, bakit pumalpak na naman? Tinutulungan na nga kita para makapag-settle down pero mukhang ako pa ang kinu-question mo. Saad ng kanyang ama. Sabihin mo nga sa akin, sino ang babaeng iyon, tanong ng kanyang ama. Sinong babae? Hindi ko alam yang sinasabi nyo, sagot ni Seth. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ay agad dumating si Zoe, dala ang pagkaing binili niya. Tinanong siya ni Seth, bakit ka nandito? Pinapanta ko siya dito, saad ng kanyang ama. Sa pag-aakalang nahuli na sila ng kanyang ama ay sinabi ni Seth na kasalanan niya ang lahat at walang kinalaman doon si Zoe. Ngunit agad nagsalita si Zoe at sinabing, Mr. Seth, pamilya na tayo ngayon. Kunin mo ang pagkaing eto bilang pasasalamat dahil magmula ngayon, hindi mo ako pababayaan bilang pangalawa mong ina. Bumulong si Seth at sinabing, natutuwa ako para sa inyong dalawa. Dahil doon agad nagsabi ang kanyang ama na natutuwa din siyang makita na nagkakasundo sila. Bukas, tatawagan ko ang konsultant para alamin kung anong magandang petsa para sa kasal, saad niya. Muling nagulat si Seth at sinabing, kasal. Doon ay binigyan niya si Zoe ng isang matalim na titig. Matapos ang agahan ay pinuntahan nila ang organizer para sa nasabing kasal. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Mr. Thompson at sinabing siya na ang kakausap sa organizer. Iniwan niya sila sa labas, dahilan upang kamprontahin ni Seth si Zoe. Hinawakan niya siya sa kamay at sinabing, sumama ka sa akin. Dahil doon, muling namroblema si Wilson, dahil muling madadagdagan ang problema niya. Pagdating sa may puno, agad siyang tinanong ni Zoe, bakit mo ako hinila dito? Nang simulan sana siyang halikan ni Seth ay agad umiwas si Zoe at pinaalalahanan siya na tumigil na. Dahil oras na may makakita sa kanila ay pwede nila iyong ikasira. Bakit? Nagkukunwari ka bang inosente ngayon? Tanong ni Seth. Sinasabi mo yan dahil anak ka, pwede ka pang mapagbigyan. Paano ako? Oras na malaman ng tatay mo na ganito ang ginagawa ko, hindi lang ako palalayasin, baka mapatay pa niya ako. Simula ngayon, kalimutan na natin ang lahat, saad ni Zoe sabay alis. Gayunpaman, hinayla siya ni Seth pabalik. Doon ay nilunok niya ang mga dati niyang sinabi, na hindi niya siya seseryosohin at lalong hindi niya siya pakakasalan. Nagsisisi na ako, ayaw kong mapunta ka sa iba dahil akin ka lang. Saad niya, Seth, hindi na natin pwedeng gawin eto, oras na para magseryoso, sagot ni Zoe. Dahil doon, lalong nagwala si Seth at sinabing, bakit nagbaback out ka na, matapos mo akong akitin, bigla mo akong iwanan. Doon ay bigla niya siyang hinalikan, dahilan upang itulak siya ni Zoe at sinabing nasa lugar sila ng wedding organizer. Habang namamroblema ang assistant ni Seth, ay biglang dumating si Mr. Thompson na masayang masaya. Oh, bakit parang takot na takot ka, hindi kita kakainin. Nakaset na ang petsa, ang kasal ay mangyayari sa darating na Biyernes, saad niya. Hanggang mapansin niya na nawawala si Seth. Ilang saglit pa ay nagpakita na eto. Zoe, maari ka nang maghanda para sa darating na Biyernes, at lahat ay mangyayari ayon sa iyong kagastuhan, saad ni Mr. Thompson. Nang pauwi na sila ay tinambangan ang sasakyan ni Seth at nagkaroon ng santukan. Gamit ang sariling kasanayan ay napatumba silang lahat ni Seth, ngunit hindi inaasahan na mahuli si Zoe at ginawang kalasag ng lalaki. Gusto niyang ibaba ni Seth ang kanyang armas at umalis, dahilan upang sabihin ni Seth na wala siyang pakialam dahil isa lang naman siyang babae. Ngunit nang makakuha ng pagkakataon ay biglang hinagis ni Seth ang hawak niya at tumama iyon sa noo ng lalaki. Doon ay bigla siyang kinagat ni Zoe hanggang siya ay makawala. Agad siyang dinala ni Seth sa sasakyan at sinabing mauna na sila dahil may gagawin pa siya. Doon ay nag-alala si Zoe sa kanya, ngunit sinabi ni Seth na huwag siyang magpanik dahil kung may mangyari man sa kanya, ay iuuwi pa rin siya ni Wilson na buong buo at walang gallows. Habang tinitignan siya ni Zoe ay napasigaw eto na baka may mangyari sa kanya. Ngunit sa isang iglap, siya ay nawala ng malay. Agad siyang dinala ni Wilson sa ospital, at hindi nagtagal, dumating si Seth. Nang makita niya si Zoe ay pinagalitan niya si Wilson. Muli niyang tinanong ang doktor kung anong nangyari kay Zoe, at doon, inihayag ng doktor na siya ay buntis kaya't siya ay nag-faint. Nang marinig yun ni Seth ay agad tumigil ang mundo niya. Muli niyang pinaulit ang sinabi ng doktor at nang makita niya ang resulta ay tuwang-tuwa siya at sinabing, Zoe Spencer. Wala ka ng kawala ngayon. Doon ay sinabihan niya ang doktor na isekreto ang kanyang findings, na agad naman niyang tinanggap. Narinig mo yun, magiging tatay na ako, saad niya kay Wilson. Nalungkot si Wilson at sinabing, Boss, kapag nalaman eto ni Chairman, magiging delikado ang buhay ni Zoe. Kung ganun, tulungan mo akong maresolba eto,
alamin mo rin kung sino ang may pakana sa nangyaring pagtambang, saad niya. Nang magising si Zoe, ay agad siyang tinanong ni Seth kung kumusta na ang pakiramdam niya. Ngunit mas nag-alala siya kung nagkasugat ba siya dahil sa nangyaring pananambang. Kinalaunan, kinausap si Zoe ng kanyang pinsan na si Mia. Zoe, sigurado ka ba na magpapakasal ka sa matandang Thompson? 60 years old na siya, samantalang bata ka pa, saad niya. Huwag mo nang problemahin yun. Ang totoo, malaki na ang naitulong ng Thompson family sa akin, saad ni Zoe. Pero mag-iingat ka kay Seth, huwag ka lang magkakamali dahil baka kung ano ang gagawin niya sa'yo, sagot niya. Hanggang ilabas ni Mia ang dala-dala niyang bagong ID para kay Zoe. Meron ka ng bagong identity, nakuha mo na rin ang property ng nanay mo. Malaya ka na sa mga Scots, pwede ka nang magpakalayo-layo hanggat gusto mo, saad niya. Niyakap niya siya at sinabing, ang lawak ng mundo. Libutin mo eto para makita mo, pero kung gusto mong mag-paint, gawin mo, dagdag niya. Hanggang makasalubong nila si Gigi at Nolan na pumunta rin sa ospital para magpa-check up. Zoe, yung totoo, kaya ka bang isatisfy ng matandang iyon? Tanong ni Nolan. Oo, mas magaling pa nga siya kaysa sayo, sagot ni Zoe. Hanggang biglang dumating si Wilson upang ibigay ang gown ni Zoe para sa darating na Biyernes. Dahil naisip ni Zoe na malamang wala na siya sa ganoong araw, sinabihan na lang niya si Wilson na dalhin ang gown sa bahay ng mga Thompsons. Doon ko nakukunin, saad niya. Gayunpaman, biglang umeksena si Gigi na nagsasabing sa kanya na lang ang gown para sa engagement day nila ni Nolan. Pilit niya iyong hinihila mula kay Wilson hanggang mabitawan niya ang bag, dahilan upang tumilapon si Gigi at bumagsak sa sahig. Nang makuha niya ang bag ay muli siyang tumayo hanggang mapansin ni Zoe ang dugo sa kanyang paa. Oh no, nagdudugo ako, ang baby natin, saad niya. Hanggang sumakit ang kanyang tiyan kaya't agad siyang binuhat ni Nolan upang dalhin sa doktor. Doon ay nabanggit ni Mia na marahil sobra ang pag-aalala ni Gigi, dahil yun ang pinakatikit niya upang magustuhan siya ng pamilya ni Nolan. Hindi nagtagal ay nagulat na lang siya dahil muling nawala ng malay si Zoe. Samantala, lumabas ang resulta ng check-up ni Gigi at napag-alaman na nawala niya ang sanggol. Humingi siya ng isa pang pagkakataon sa ina ni Nolan ngunit hindi niya siya pinakinggan, dahilan upang ituro niya si Zoe na may kasalanan. Tumigil ka na, pumayag lang ako na magpakasal kayo dahil sa baby. Ngunit ngayong wala na, hindi na rin matutuloy ang kasal, saad niya sabay alis. Nang habulin siya ni Nolan ay bigla siyang pinigilan ni Gigi at sinabing, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam, ikaw ang gumawa niyan kaya resolbahin mo, saad ni Nolan. Kinalaunan, muling pinuntahan ni Mia si Zoe para magdala ng pagkain, ngunit laking gulat niya nang makita si Seth na hinahaplos si Zoe. Nang magising si Zoe ay nagtaka siya na nasa ospital pa rin siya. Anong nangyari, saad niya. Agad siyang binigyan ng prutas ni Seth ngunit hindi niya sinabi na siya ay buntis. Samantala, nang makita ni na Zoe at Seth si Gigi na nagwawala sa labas, naisip ni Zoe na malamang mas malala pa ang gagawin ni Seth oras na iwanan niya siya. Pinagawa ko na ulit yung gown para sa'yo, saad ni Seth. Bagay na nagpakaba kay Zoe. Alam kaya niya ang plano kung umalis, naisip niya. Pagkaalis ni Seth ay siya naman ang pagdating ni Mia na nag-aalala. Nakita ko kayo ni Seth kanina, aalis ka pa ba? Tanong niya. Muling nag-isip si Zoe at sa huli ay sinabi niyang aalis siya. Samantala, pinahanda ni Seth ang bahay kasama na ang nursery room para sa kanilang baby, bago dumating si Zoe. Kinalaunan ay araw na ng pag-uwi ni Zoe at lalong na-excite si Seth. Paglabas ni Zoe sa sasakyan ay agad niya siyang inalalayan at sinabing, may sorpresa ako sa'yo. Gayunpaman, nagulat siya nang mapansin na hindi si Zoe ang dumating. Nasaan si Zoe? Tanong niya. Umalis na siya, at hindi na siya babalik kailanman, paliwanag ni Mia. Ngunit agad pa ring inabisuhan ni Seth ang kanyang mga tauhan na hanapin agad si Zoe habang hindi pa siya nakakalayo. Huwag niyo nang hanapin, naging bilanggo siya ng mga Scots sa maraming taon. Ngayon gusto niyang mamuhay ng malaya sa sarili niyang desisyon, sigaw ni Mia. Samantala, agad namang sumakay si Zoe papunta sa isang lugar kung saan hindi siya matonton. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ay sinalubong siya ni Dylan. Mukhang alam ni Dylan ang plano niyang pagtakas at sinabi niya na ang Scots at Thompsons ngayon ay hinahanap siya. Para sa mga Scots, oras na mawala si Zoe ay mawawala na rin ang nag-aabang na billion deal mula sa mga Thompsons. Dylan, nakalimutan mo na ba kung paano ako tratahin ng iyong pamilya? Saad ni Zoe, gumawa na ako ng paraan para sa'yo. Pinadala ko na si Gigi sa mental hospital, hindi pa ba sapat yun? Tanong ni Dylan. Hindi, dahil ang totoo, ikaw ang nagpahirap sa akin,
hindi ka ba natatakot na gamitin ko ang pamilya Thompson laban sa'yo, saad ni Zoe. Zoe, hindi mo ako matatakot sa ganyan. Dahil oras na ginawa mo yan, hawak ko ang ebidensya para hilain ka rin pababa, saad ni Dylan, sabay pa kita sa mga larawan nila ni Seth. Kapag hindi ka magpapakita sa engagement party, asahan mo na mapupunta ito sa kamay ni Mr. Thompson, at oras na nangyari iyon, parehas kayo ni Seth na babagsak, saad niya. Matapos ang ilang oras ay muling tinawagan ni Zoe si Mia upang ipaalam na hindi na siya matutuloy sa kanyang pag-alis. Nagtaka si Mia kung bakit, ngunit hindi na iyon pinaliwanag ni Zoe. Hanggang dumating na nga ang araw ng engagement. Habang naghahanda si Zoe ay biglang dumating si Seth at kinumpronta siya, dahil ang alam niya ay umalis na siya. Bakit nagsinungaling ka sa akin? Di ba't sabi ko tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo, saad niya. Kung umalis ka, bakit ka bumalik? Hindi ka ba makapaghintay na mapangasawa ang matandang iyon at para magiging stepmother ko? Hirit niya. Doon ay binitawan niya si Zoe at sinabi na wala ni isang samobak na magsinungaling sa kanya, at tanging siya pa lang ang gumawa. Seth, tapos na ako sa nakakamatay na larong eto. Ayaw ko na, saad ni Zoe. Hindi maari, hanggat hindi ko sinasabing tapos, ay hindi eto tapos, saad ni Seth sabay halik sa kanya. Gayunpaman, tinaggihan siya ni Zoe, dahilan upang sabihin ni Seth na kaya niyang ibigay lahat ng kailangan niya. Ngunit sinampal siya ni Zoe. Seth Thompson, sadyang makapal ba talaga ang mukha mo? Sinabi kong wala na akong mabibigay, hanggang dito na lang ang kaya ko, sigaw ni Zoe. Bakit? Nahulog ka na ba ng husto? Hirit niya. Tinitigan siya ni Seth, at sinabing, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ko, congratulations sa inyo, bukas, ikaw na ang magiging lady of the house, pagkatapos ay umalis na siya. Doon ay nanlumo si Zoe at binulong na hindi niya naman talaga deserve ang pagmamahal niya. Iiyak na sana siya nang biglang dumating si Dylan na nagsasabing siya ang magdadala sa kanya sa altar. Nang ipasuot niya ang necklace kay Zoe ay tumanggi ito, dahilan upang balaan siya ni Dylan na kung hindi siya sumunod, ay magiging katapusan na niya. Samantala, binalita ni Wilson na si Simon ang may pakana sa nakaraang ambush at nakaschedule ang kanyang flight paalis ng bansa sa araw ding iyon. Ako na ang bahala sa kanya, saad ni Seth. Nang magsimula na ang ceremony ay hindi pa nagsisink in kay Zoe ang lahat. Doon ay tinanong niya ang kanyang sarili, magiging stepmother ba talaga ako ni Seth? Nang makitang papasok na ang bride, nagtaka si Mr. Thompson kung bakit wala pa si Seth. Hindi maaring idaos ang kasal na ito kung wala si Seth, saad niya. Habang tinatawagan si Seth ng kanyang tauhan ay lumapit si Dylan at sinabing, Mr. Thompson, simula ngayon, pagkakatiwala ko na sa iyo ang aking kapatid. Nang iabot niya na sana ang kamay ni Zoe ay agad silang pinigilan ni Wilson. Mr. Thompson, may inayos lang si Seth, pero babalik din siya agad, kung maari ay maghintay muna tayo saglit, saad niya. Doon ay nagtaka ang mga bisita kung sino ba sa mag-ama ang ikakasal kay Zoe. Ano ba kasi ang ginagawa niya? Hindi mangyayari etong kasal kung wala siya. Tawagan mo siya ngayon din, kung hindi, wala nang kasal na magaganap, saad ni Mr. Thompson. Habang naghihintay ay sinabihan ni Dylan si Zoe na huwag nang umasa na darating pa si Seth at tapusin na lang ang kasal. Samantala, habang hinahanap ni Seth si Simon ay biglang dumating ang tawag na kailangan na niyang bumalik dahil hinihintay siya para sa sermonya. Sa oras na ito ay atat na si Dylan at pinipilit si Zoe upang sabihan ng chairman na ipagpatuloy na ang seremonya kahit wala si Seth. Dahil doon, nilapitan ni Zoe si Mr. Thompson at sinabi na kung maari ay simulan na ang kasal dahil wala ng oras. Hanggang nagsabi ang kanyang assistant na hindi nila mahagilap si Seth at hindi nila alam kung nasaan siya sa oras na iyon. Dahil doon, naisip ni Mr. Thompson na baka ayaw nga talaga ni Seth na matali kay Zoe. Ang hindi nila alam, pinahanda talaga ng chairman ang nasabing kasal para kay Seth at hindi para sa kanyang sarili. Ngunit matapos siyang sabihan ni Zoe ay agad siyang nag-announce iyon na kinakansela na niya ang kasal. Doon ay nagulat ang lahat lalo na kay Dylan. Ngunit ilang saglit pa ay dumating si Seth na hinihingal at nagsasabing, hindi ako makakapayag. Sa pag-aakalang ang tatay niya ang ikakasal ay kinuha niya ang resulta ng ultrasound sa bulsa niya at pinakita kay Mr. Thompson. Nakita mo ba yan? Ibig sabihin, sa akin lang siya. May edad ka na rin at kailangan mo nang mag-retire. Paubaya mo na sa akin ang lahat. Ako na ang bahala, saad niya. Doon ay nabigla si Zoe dahil wala siyang kaalam-alam na siya ay buntis. Sa kabila ng mga sinabi ni Seth ay hindi niya inaasahan na matuwa ang kanyang ama. Sa wakas, may tagapagmana na ako. Plano ko talagang ipasa sa iyo ang kumpanya at ngayon, mangyayari na ang hinahangad ko, saad niya.
Hinablat niya ang invitation card mula sa kanyang bulsa at binigay yun kay Seth na agad naman niyang binasa. Doon ay nalaman ni Seth na ang gagawing seremonya ay para sa kanya at ni Zoe. Pa, bakit hindi niyo sinabi? Kung alam ko lang na ganito ang plano niyo, hindi sana nangyari ang mga eto, saad niya. Yun ay dahil matigas ang ulo mo, at tuwing may sinasabi ako, laging kabaliktaran ng ginagawa mo, paliwanag ng kanyang ama. Bago pa magsimula ang seremonya ay niyakap ni Zoe si Seth at lahat ay natuwa maliban kay Dylan. Yun ay sa kadahilan ng pag si Seth ang naging chairman, wala nang kasiguraduhan ng kanilang partnership sa negosyo. Samantala, nang matapos ang kasal ay agad dinala ni Seth si Zoe sa kanilang silid. Ang lakas talaga ng loob mo, paano mo naisip na tumakas habang dala-dala ang aking anak, saad niya. Tanong lang, kailan ka ba nahulog sa akin? Anong araw at anong petsa? Bulalas ni Zoe. Hindi na siya sinagot ni Seth bagkus binigyan siya nito ng isang mainit na halik. Tanda na wala nang makakapigil pa sa pag-ibig na meron sila. Mga ka-recaps, hanggang dito na lang ang ating kwento, at dito natin makikita na walang magulang ang may gustong mapahamak ang kanyang anak. Para sa mga anak na gusto ng pagpapala sa buhay, huwag nating kaligtaang maging magalang at masunurin sa ating mga magulang. Yan lang po, maraming salamat.